Russell, 36 years old. I'm taking healthcare leadership in Brampton campus. Wala siyang naisip. Kasi yung tito ng husband ko siya, parang siya yung naging way na ma-open yung mind namin na mag-try po ng international pathway. Kapunta po ng Canada. Yung challenges po is, kasi now currently may small business, tapos nagwo-work din po kami sa tita ko, nag-help kami sa business niya. So parang ano siya, kasi parang i-insert lang po namin yung time. Mostly gabi kami mag-plan kung anong next na mga documents yung kukunin namin, gano'n. So hinahapan lang talaga namin ng time. Like me, na nakikita ko na talagang trusted si iCanada, legit, kasi may office talaga, tapos yung mga staff, napaka-accommodating, tapos maalalahanin talaga. So, yun, nakapag-decide kami ng husband ko na sa inyo na po kami magpa-process. Nag-entrust po kami ng future namin sa iCanada. Actually, 50-50 kasi yung time na kino-consider ko, kasi parang nung pag-lodge po natin, nag-iba yung processing weeks na IRCC. So parang sobrang stress ko po talaga na iniisip na ma-approve ba talaga, makahabol pa po talaga. Yun nga, sobrang kulit ko sa inyo po, kay Sir Lucky, na Sir, paano po pag hindi aabot kasi nasa LUA is December 15 yung deadline ng visa. Paano po pag hindi tayo umabot? Pero nung umabot talaga, sobrang saya po namin. Parang hindi mako-contain yung happiness, parang hindi pa rin magsisink in. Until nasa-start po kami June. Nag-webinar kami May 22, tapos sa June, nagsimula na kami mag-gather ng mga requirements. Sobrang stress namin kasi yung sa husband ko po, kumuha pa kami ng mga requirements niya, pabalik-balik kasi may mga kulang, tapos hindi siya clear ng mga copy. Sabi ko sa inyo po na kailan po tayo magla-lodge, tapos sabi ni Sir Lucky na maghantay lang kasi may part din po kayo na inaayos. So, nung nakapag-sabi is November 5 siya ilalodge, sabi ko ng husband ko, paano to pag na-refuse tayo? Gustuhan mo namin na magiging positive yung namin pananaw, pero may part din na nagtiting kami na paano kaya, what if ma-refuse po tayo? Tapos, hagol na po tayo sa oras. Kasi, end na po ng November, parang September siya, mga end ng October, tapos, first week ng November siya na-lodge. So, kaya pa kaya ito ng time? So, sobrang kulit ko kay Sir Lucky. Sir Edwin, paano to kung hindi aabot? Anong gagawin? So, laking pasasalamat po kasi positive outlook si iCanada. Sige, sabi niya, sige lang ma'am, may time pa tayo, kaya pa yan. So, ganun. Yun din nagpapalakas ng loob namin na kaya pala. So, yung nagkakamit namin ng approval, so talagang laking pasasalamat namin sa inyo kasi hindi niyo kami binitawan hanggang sa huli. Hopefully, until sa PJWP at saka sa PR soon. Siguro yung mabibigay ko na tips sa mga katulad ko na maging international student. Siguro pag-isipan na maigi, especially katulad ko na may husband na, di ba? So, kailangan talagang pag-usapan kung willing ba mag-take ng another door of opportunity. That's yung i-gather yung mga requirements ahead of time kasi talagang sa pagkuha ng requirements doon matatagalan po. So, ready, emotion, i-ready lahat ng emotion, finances, at saka magbigay talaga ng time.